Queen, ito na to, no? Nasa stage na tayo ng um, love each other. And syempre, praise God kasi natupad na rin yung kagustuhan niya na mag-unite. And ayun, ang mapapayo lang namin ng ninong mo is first, syempre, put God at the center of everything. Put God at the center of everything kasi kapag kasama natin si Lord at kapag nasa gitna natin si Lord, lahat, everything will fall into its right place. And then second, proper communication. Huwag na huwag kayong mawawala ng communication sa isa't isa. Palagi kayong mag-uusap. And kung may hinanakit sa isa't isa, sabihin nyo lang sa isa't isa. And most importantly, pakinggan nyo yung isa't isa. Kasi mas maganda yung naririnig nyo kung ano yung hinaing ng isa't isa. Kasi mas doon yung malalaman kung paano solusyonan yung problema nyo. And third, quality time. Huwag mawawala ng quality time. Kapag nag-aaway, siguraduhin na huwag matatapos ang araw na hindi kayo magbabate. Diba? Ayugot ko. Mag-re ka naman. Panayugot ko. And lastly, ayun, palagi niyong piliin ng isa't isa araw-araw. Kasi darating yung araw na minsan parang hindi mo na siya mahal or parang sawa ka na. Basta parang ganun yung feeling. Pero pagkasama mo kasi si Lord, babalik at babalik yung time na kung kailan kayo pinag-meet ni Lord. Kung ano yung dahilan kung bakit minahal niyo yung isa't isa. Ayun, keep loving each other and keep the love burning for Jesus palagi. Ayun. Anak. Congratulations. Actually, second inanak. So, bata pa po ako, hindi pa ako 40. 25 pa lang. So, ayun. Agree ako sa mga sinabi na nauna nagsalita kay Pastor. And pag kinasal kayo is as one na kayo. So, be sure na mag-compliment kayo sa isa't isa. Kung may problema kayo, huwag niyong i-share muna sa iba. Tama yung pag-usapan yung communication. So, dati ang motto ko, happy wife, happy life. So, dapat more patience. Alam ko si Tin nakasama, hindi ko dyan. Si Tin po, nakasama ko sa work. So, alam ko very strong personality niya. And si Alvin, nakikita ko sarili ko sa kanya, mabait siya. Hindi, mas pogi siya. So, alam ko naman na maraming patience yun. Tsaka masaya ako dahil nakikita ko yun na lumalalim kay Lord. So, pag may miscommunication or hindi kayo pagkakaintindihan, pag-pray nyo muna bago kayo mag-usap. Okay. Ayun lang. So, congratulations again. Thank you. Alright, let's have a photo. So, if you want, guys, you can hit your glasses for Mr. and Mrs. Consul. Thank you so much for our first pair of principal sponsors, and we will now go to the next to give her best wishes for Alvin and Christine. Let's call them Ms. Edna Cabrera. Ninang Edna. Never was an right. Used to be up all night. Then I saw the morning light. Hello, good evening po. Ang tanging maano ko lang po magkasama ko lang. Before po, na-meet ko si Tin sa work. Doon po kami sa workshop, sa radio. So, nung nag-partner po kami, para kaming magnanay. Kasi half the age po ang aming edad ni Tin.
So parang mother niya po ako doon sa workshop. Talagang totoo po yun, na-meet ko si Tina, strong woman talaga siya. Sabi nga ng iba doon, alam na namin Tin kung ano yung pagtanda mo. Parang ako, parang inaano niya sa akin, yung pagtanda ni Tin, na, kasi nga strong woman din ako doon. Kung sino yung, parang alam mo yun, yung napapag-initan kami, lumalaban kami. Hindi pa po siya Christian, no? So, ako ba So sabi nila, alam na namin din kung ano yung pagtanda mo, nakikita na namin. Hindi alam ni Tin, na born naging Christian din po ako. Kasi hindi ko rin siya sinishare ang paano una. So, nung bago siya dito sa Dubai, nagkukwento siya yung boyfriend niya nasa Singapore. From Singapore din po ako noon. Tapos, nagbabar siya. Kasama din ako, nagbabar. Dito din sa Dubai na. Kami-kami, kaya nakakatuwa. Tapos, one time, nakita ko na nga po siya na-invite ni Abe. So, na-bless talaga ako kasi talagang fully naman. So, ang tanging masasabi ko sa inyo mag-asawa, always na sinasabi ko kay Tim, kasi ako yung babaeng mahirap din magpasubmit sa husband. So, sabi ko sa kanya, mahirap mang gawin, pero kailangan natin, kasi wife tayo, so kailangan natin mag-submit. Ang hirap man, pero kailangan namin yun. Kasi ang talagang main reason ng pag-aaway ng mag-asawa is yung minsan yung hindi talaga pagkakaintindihan. Si Alvin alam ko talagang mabait. Nakikita ko na, hindi kumbaga jolly siya, tapos di ba? Not unlike namin ni Tin, kami yung talagang pag may mali or nadihado kami, talagang hindi kami papahayag. Ganun kami eh. So, maski hanggang ngayon sa work, alam na ng manager namin na matawa-tawa na lang kami, pero deep inside talagang naiinis kami. Ganun ang ugali na. Kaya nakakatuwa. Ang ko po lang sa inyo sa verse. Hindi, kasi nakakatuwa lang sa kasama niyo. Kanina ko lang po siya na-research, no? Habang nga po doon. May nag-message pa. Kaya sabi po dito sa Bible, diba? Sa Bible po, sa Ephesians 5:22, wives, submit yourself unto your own husband, as unto the Lord. For the husband is the head of the wife, even as Christ in the end of the church, and He is the Savior of our body. So, pag pinagkaisa po talaga tayo ng Panginoon bilang asawa, wala pong sino man ang makakapagpahiwalay po nito. Amen. Amen po. Salamat po at magandang gabi. Thank you so much, Ninang Eva. Ayan. Akala ko yung boyfriend niya nasa Singapore din. Pareho pala sila. Mr. Aldwin pala pareho yung boyfriend nila. Ayan. Thank you so much, Ninang Eva. Okay, and now we will go to our next pair of principal sponsors. And let me call in, let's give a big round of applause for Mr. and Mrs. Aglano. Hello, good evening po. Congratulations, Dean and Alvin. So, yun, pangatlong inaanak na rin namin. Tatapa po kami. Yes, and very blessed kami ni JR kasi kasama namin kayo sa ministry. So, parang maliit na mini-me namin kayo kasi nakita namin na ano yan, yung parang partners kayo. So, natutuwa kami na ganun. And for team, sabi nga nung mga una rin nagsalita na siguro kasi ang transition nung mag-girlfriend and ngayon na mag-asawa na kayo, before lahat ng favor is nasa atin kasi they always ask us kung anong gusto natin. So parang sila yung nagsasubmit sa atin. But now, since we said I do, no? So yes, we have to submit to our husband. So para maging happy ang life natin. Yeah. And always dapat lagi kang vocal kay Aldwin. So, we're not perfect. So, if he missed something, just tell him. So, sabi nga nila, communicate. So, love each other.
no? And if in case na dumating kayo sa point, of course, na magkakaroon kayo ng challenge, isipin niyo ulit kung paano ka na-in love sa partner mo. Same with Aldrin. Aldrin, take care of Tin. I know that pinag-pray mo siya and this is the precious gift na binigay sa'yo ni Lord. And imagine it's how many years, no? So, alagaan niyo ang isa't isa. And we're here to pray for you. And nandito lang kami if you need anything. So, we're very blessed sa buhay niyo. And God bless. Amen. So, ano bang sasabihin ko? I'm just very happy and not only in the music team but sa church mismo is we are very blessed to have you, me as your music director, nung in-impart nyo yung talents nyo para i-serve is nakaka-move na yun kasi yun nga sabi niya, parang we are looking at where we once before ni MJ, my wife. So, it is maganda yan na pinapagamit niyo yung talent niyo kay Lord at the same time kayo mismo ang mag-asawa ang nagsiserve. Ang gusto ko lang sabihin is remember, kung who put you together, it's because of the love of God. So, kung yun po yung isang sandingan niyo as a wife and husband, is for sure is hindi po matitinag yung relationship niyo. And you know that, marami kayong narinig. Meron lang akong napanood na illustration sa Facebook which is really, kanina ko lang napanood. Sa relationship daw, let the husband always be the driver. Kumbaga sa sasakyan kayo. And let her be always yung passenger. So ano ba yung role ng passenger? Okay? Kung anong kailangan ng lalaki pag pinagpapawisan, punasan mo, pag nauuhaw, is painumin mo. Let him drive. Pag nagtiwala ka na siya yung driver mo, he will lead you into a better place. Amen? So let your king be king. Huwag mong aalisin yung throne niya as king sa inyong relationship. One of the reasons why masisira yung relationship mo is binababaw mo siya sa pagiging king niya. Kinghood niya sa inyong dalawa. Amen? So, yun lang ang gusto kong i-share and I would like to share a verse. Itong verse na to, pinanghawakan ko na to, itong verse na tong ginamit ko when we're not saying we're a perfect couple. We have our ups and downs. Itong verse na to ang nag-strengthen sa amin. Yung sinasabi ng verse na to, there will time na talagang mag-aaway kayo. Amen? But be sure not to use the weapon of God, not the weapon of the world. Sabi na dito. 2 Corinthians chapter 10:4. Sabi na dito, NIV version. NIV. The weapons we fight, we are not the weapons of the world. So if we fight, huwag niyong awayin siya ng, huwag mo siyang murahin, huwag mo siyang saktan, huwag mo siyang layasan. Don't demonize him. Yun yung sinasabi niya. On the contrary, they have the divine power to demolish power. So tayo mga Kristiyano, if we fight para ma-demolish yung strongholds, we need to use the weapon of the world. Ano ba yung weapon of God? Ano ba yung weapon of God? Prayer. Diba? Magbasa ng Bible. Amen? So yun lang, napahaba ata. Yun lang yung gusto kong i-share. And congratulations. And picture. Wala nagsabi. Thank you so much. Messages full of wisdom coming from Mr. and Mrs. Aglano. So once again, let's give them a big round of applause. Thank you so much. And we will now go to our last but not the least pair of the principal sponsors. Let's clap our hands together for Pastor Marcus and Mrs. Pulutan. Gabi po sa bawat isa. Kami po ay lubos na nagagalak dahil isa kami sa inilagay sa puso ng mag-asawang ito. Pagkat first time ko po silang nakita, promise. Kasi kami po ay taga Rizal Caima. Ang una nilang nakita ay ang aking pong butihing asawa. Okay? At tapos po noon, everyday nilang narinig ko yung pangalang Tin and Alvin. Alright?
Aldwin. Tin and Aldwin. Tuwing kami po ay luluhod sa Panginoon. Lagi po niya inuusal ang pangalan ko. Hindi ko nga lang talaga masyadong Alvin, Edwin. Hindi ko, kasi siya po yung favorite. Ako lang po yung taga, amen. So, ano po yung aking kagalakan? Una sa lahat, nagagalak po ako kasi talagang na-star track po ako sa inyo pong mga kagandahan, kagwapuhan. Ako, pangalawa po, sobra ako nasiyahan kasi lahat po ng bisita yung nakikigapak sa inyo. Ano po, with yung pong puso, hindi nakikagalak na dahil masarap ang pagkain, hindi. Talagang mararamdaman mo yung ngiti nila, yung saya nila, yung pakikipag-response nila. I'm really blessed na napasama ako dito sa ganitong gathering at narinig ko po ang inibutihing pastor kung gaano po siya, wow, napaka-accommodating. Salamat, ano pa po siya makita, hindi ko na po siya makita. Ngayon ako naman po, magsasabi sa inyo. Kanina po, nasabi na halos lahat, pero merong isang natira sa akin pong balinta tao. Yung pong sinabi po dun sa, although nasabi na rin po kanina sa Genesis 2 verse 24, di ba? Sila ay iwalay sa kanilang mga magulang at sila ay magiging isa. Sabi nga ni Brother, they will be as one. Hindi po aswang ha, aswang. Okay. So, paano ba nagiging isa ang dalawa? Kailangan po merong mamatay. Mamatay sa pride, mamatay sa kanya kung gustong sarili, sa selfishness niya. Pagka meron silang pag-aaway, yung isa mamatay muna. Kung sige ko ng buhay, ako patay muna. Diba? Tapos after that, magkakasunod na sila as one. Amen ba? Diba? Maging mag-isa na kayo. Tumagal po kami ng 34 years. Anniversary namin. Okay, 34 years po kami sa aming pang bilang mag-asawa and still as sweet as we are. Thank God. Biniyan ng 6 na anak. O, diba? Baog pa ako noon. So, yun po yung isang napakagandang biyaya ng Diyos at miracle. Paano namin natagalan yung 34 years? Di ko ba? Yun nga, lagi po may namamatay. Minsan ako ang patay, minsan siya naman po yung patay. Ano po? Tapos itong pong mga years na namin, ito pong mga meron na po ako pinagkasunod, magkamtaon ng code. Okay? Sige, ano yung code natin? Kasi ikaw ang bait-bait mo talaga, sabi niya sa akin, bait-bait mo, wala akong masabi sa napaka-bait mo. Pero pagka ikaw yung sinumpong, ayun na, andun na, sabi niya. Kaya ang code namin ngayon, wag ma-expired. Okay? Pag ako sabi ko, ano na naman? Huwag ma-expired! Huwag ma-expired! Ang napangiti na lang po ako. Ayoko, hindi pa expired. Then, babalik-balik yung saya. Okay? So, dadaanan nyo yan, marami. Pero one thing sure, ay pag-aaway ko hindi po mawawala yan. Pero isang gawin mo motto, walang makihiwalay. Yun lang po, at pagpalain kay Lord ang ating Panginoon sa Kristo. Isang mapagpala at mapagpalayang gabi sa bawat isa. Kami ay umamanga sa Panginoon kasi kayo lahat makakakilala. Parang kami lang yung hindi kilala. But anyway, nag-meet ko yung couple sa Lasal Quezon nung sila ay namasyal doon. At sa aking pagkatrabaho, lagi ako nagpipray, Lord, kung may mag-meet akong mga Pilipino, ano mang gusto mong mensahe para sa kanila. So, to cut the story short, nilapitan ko sila. Hindi ko alam, nagpay-preach na pala ako. No? Eh, nagkataon din yung parents ni Tim. So, sabi ko sa kanila, mas mabuti ang mag-asawa, naalala niyo noon, kaysa magkasala. So, kinausap yung mga magulang at kung sasabi niyo, pwede niyo namang i-release yung inyong basbas sa dalawang nilalang. Eh, nakangiti yung mga magulang ni Tim. Hindi ko alam na sila pala ay nagpaplano na rin na magkasal ka lang, tumatiming. Eh, siguro talagang sa kabagalan nila, ako na pinagdala ng Lord. Kapag naiinit pa si Lord, kaya ako na yung pinadala. Ay, puri na po siya. Kaya kung makikita natin dito, talagang tama ang Diyos, when the time is right, I the Lord will make it happen. Walang bagay na mangyayari na hindi niya ikapapahintulot. So, ako ay nasabihan din kanina na magbigay ng ilang mga wishes. Sabi ko, Lord, ang ito talaga pag pastor, pag nagsalita, inaabot ng 3 oras. Basta ba? Pero isinulat ko na lang para mabilis. Okay lang po ba? Okay lang sa inyo dalawa. Kayo pala pwede na po kayong mag-stay. Okay, so mabilisan lang to. Naway pagpalain ng Diyos ang inyong pagkasama ng sagana. Pinupuno ang inyong pagkasama ng kagalakan, kapayapaan at hindi natitinag na pananampalataya.
Sa inyong pagsisimula ng paglalakbay na ito, ng sama-sama, naway ang inyong pag-ibig ay maging salamin ng pag-ibig ni Kristo para sa kanyang simbahan. Naway pagpalain ng nagsasama-sama kayo ang inyong pagsama, pagyamanin ang inyong buhay at palalimin ang inyong pagmamahalan sa buong taon. Naway si Jesus ang hindi nakikitang panakuhin sa bawat pagkain at ang tahimik na tagapakinig sa bawat pag-uusap sa inyong bagong tahanan. Napakasaya na masaksihan ang simula ng inyong tipan. Pagpalain nawa kayo ng ating Panginoon at palaging ingatan. Magbibigay lang ako ng 4 na verses, Colossus 3:14. At higit sa lahat ng mga birtud na ito ay magsuot ng pag-ibig na nabubuklod sa kanilang lahat sa ganap na pagkakaisa. Marcos 10:9. Kaya kung ano ang pinagsama ng Diyos, huwag paghiwalayin ni naman. Kaya yung mga nandito, huwag niyo silang paghihiwalayin. Amen po ba? Lagi niyo silang pagbabatiin. Okay? And 1 Corinthians 13:4-5, ang pag-ibig ay matyaga, ang pag-ibig ay mabait. Okay? Tama, ikaw yung matyaga, ikaw yung mabait. Vice versa. No? Palitan kayo. And then last verse, Filipos 1:7, hawak kita sa aking puso dahil tayo ay nagbahagi ng mga pagpapala ng Diyos. So, ang pinakahuling salita na sasabihin ko, na nawa ay maging si Kristo ang maging sentro ng inyong pagsasama. Yung nabanggit ko kanina, uulitin ko kasi ang gamot sa nakakalimot ay paalala. Tama po ba? So kung kayo ay mayroong tampuhan, nagbanggit ko na ito kanina, uulitin ko ulit, huwag niyong hayaang lubugan ng araw. Yung iba kasi nakatatlong buwan na saka nagpatawaran eh. Ang sabi lang ng Bible, kung nagkagalit ng umaga, okay lang, palampasin niyo hanggang tanghali. Pero bago lumubog ang araw, dapat magkabati na kayo. So to God be the glory and congratulations sa inyo. God bless you more. Maraming salamat po, Pastor Julius. Happy ka ba? Thank you so much, Pastor Marcus. Okay, thank you so much. And for the next prize, ilang taon nang kasal sila, Pastor Marcus? So once again, there you have it, our principal sponsors sharing their lovely messages for Alvin and Christine. Let's give them another round of applause. Alright, so we have learned from those messages that married life may not be easy,